Hindi naging madali ang project na ito. Simula sa pagputol sa matinik na kawayan na ito, masusugatan ka muna at matitinik bago mo ito makuha. At hindi lang yan, meron ding naninirahan ng mga bubuyog na kung tawagin sa Bisaya ay buligan. Habulin ka nila at pagtutulong-tulungan. At kapag nakagat ka nito ay sigurado kang lalagnatin. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay hindi kami mapipigilan para mabuo ang project na ito. Kailangan ko ang kawayan na ito bilang materyales sa aking proyekto. Kailangan muna namin masunog ang bahay ng bubuyog upang kami ay makapagpatuloy sa pagpuputol sa mga kawayan na ito. At ito na nga, pagkatapos ng tanghalian, tuloy na naman ang laban. Hindi naging madali ito dahil simula rito ay kailangan pa naming hakutin ito papunta doon sa kalsada. More or less 200 meters pa simula rito hanggang doon sa kalsada. At ito pa, sumabay pa nga ang ulan habang kami ay naghahakot. At dinala nga namin tong mga kawayan na ito kung saan pinakamalapit sa dagat para hindi na kami mahirapan sa paghakot. At kinabukasan, hindi na kami nagsayang ng oras. Agad naming binaba ito sa dagat para may lipat na doon sa area kung saan gagawin ang project. At kinabukasan, sinimulan ko na kaagad. Medyo mabusisi ito at matagal ito bago mabuo. Kailangan ko biyakin isa-isa ang kawayan para makabuo ako ng cage. Dito gumawa na rin ang aking itay ng balsa. Kung tawagin sa Bisaya ay tabaw. Ito ay magsisilbing tuntungan ng bangka. Bangkang demotor o pambot kung tawagin sa amin. Pagkatapos kong biyakin at linisin ang kawayan, sinimulan ko ng pagtali gamit ang tansi. Ito ang aking paraan para makabuo ko ng cage. At tatapos na rin gawin ng aking itay ang tabaw. Gumagawa ako ng cage dahil mag-aalaga ako ng alimango. At dito ko sila alagaan sa cage. At kung umabot ka dito sa bahagi ng video na ito, maaari mo bang pindutin ang like button? At kung nagustuhan mo rin ang video na ito, pwede mo bang i-share? At mag-iwan na rin ng mensahe sa baba. At kung hindi ka pa naka-follow, mag-follow ka na para masubaybayan mo ang ginagawa kong cage para sa alimango. Nang sa ganun, magkaroon ka rin ng idea kung gusto mo rin mag-alaga ng alimango. Simula dito sa paggawa ko ng cage hanggang sa pag-alaga ay babahagi ko sa inyo. Kaya dapat naka-follow ka para masubaybayan mo. After 3 days, ito pa lang yung nagagawa ko. Medyo mahirap siya at matagal gawin dahil bawat isa ay tatali mo para maging matibay. Medyo mabusisi ang paggawa ng cage na ito. Hindi tayo titigil dito hanggat hindi ito natatapos. Ika nga, dream big, work hard. Wala pang may nakagawa nito dito maliban sa akin. Kaya excited ako sa magiging resulta nito. At syempre nagpapasalamat din ako sa mga taong sumusuporta sa akin. Lalong lalo na sa tiya ko na nasa Australia. Maraming salamat tiya Paz. Sa tunay na pangalan niya ay Maria Paz Cook. At syempre sa